Ito mga kahugot ay part 2 ng kwento ni Eric. Ang kanyang part 1 ay may pamagat na 2-in-1. Meron siyang kasama doon sa kwento na yon. Pakinggan na lang muli para makarelate kay mga kahugot at mas maganda itong part 2 ng kwento ni Eric. Hatid ng SIT, Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, tulad ng ipinangako ko noon ay eto na po ang pangalawang yugto ng aking kwento. Alam ko pong nabitin kayo sa una, kaya eto na po ang pangalawa at sana'y mag-enjoy na po kayo. Noong March 5, 2016, nagpakasal kami ni LV. Mag-a-abroad siya noon at gusto niya ay apelido ko ang gagamitin niya sa kanyang passport. At pagkaraan ng 2 buwan, Kuya Bono ay nag-flight na siya. Tutol ako, Kuya Bono, pero nagpumilit siya. Kahit 1 taon pa lang noon, si Andre, yung pangatlong anak namin. Sabay silang nag-flight ng papa ko nung pangalawang balik ni Papa sa abroad. Kuya Bono, ang hirap pala pag ikaw lang ang mag-aalaga ng mga bata. Nagtatrabaho pa ako noon sa construction. Pagod ako galing trabaho tapos ako pa ang magluluto pag uwi ko. Buti na lang po si Mama ang nag-aalaga kay Andre at yung dalawa pumapasok naman sila sa paaralan, Kuya Bono. Kahit ganoon ang naging sitwasyon ko, kinaya ko dahil iniisip ko noon na mas mahirap ang sakripisyo ng asawa ko na nagpapaalila sa ibang bansa. Nalayo pa siya sa amin para mabigyan din ng magandang kinabukasan ang mga anak namin. Sa mga OFW dyan, shout out sa inyo. Kaya lang noon, panahon ng bukid, Kuya Bono, tumigil na ako sa construction. Nagsaka na ako, Kuya Bono. Dumaan pa ang mga araw, 1 buwan na mahigit wala pa akong natatanggap na tawag mula sa asawa ko. Hanggang sa nasira ng anak ko yung cellphone, kaya mas lalong hindi ko na siya makontak hanggang sa isang gabi, pumunta sa bahay yung kapatid kong si Bibi. Manong, tatawag mo, messenger. Sino? Ewan ko, ibang lahi naman. Basta ikaw hinahanap. Nang sumagot ako, Kuya Bono, boses ni LV ang narinig kong nagsalita. Laking tuwa ako noon, Kuya Bono, dahil akala ko noon ay may nangyari na sa kanyang masama. Bakit ngayon ko lang tumawag? Wala pa akong cellphone bibili pa lang kami bukas. Sagot niya. At bumili nga sila, Kuya Bono. Sinamahan daw siya ng amo niya. At nung pagsapit ng November, Kuya Bono, ay may naipon naman na kami at nabayaran na rin namin lahat ng utang namin, kaya nagpagawa ako ng sariling sidecar ko tsaka ako bumili ng second hand na motor. Sa umaga, Kuya Bono, hinahatid ko sa eskwelahan ang mga anak ko. At sa tanghali sinusundo ko at saka hihahatid ulit pagkatapos ng tanghalian. Medyo malayo kasi ang elementarya sa amin. Dumaan pa ang mga araw, Kuya Bono, gumawa na rin ako ng bahay namin. Ako mismo nagplano at gumawa. Maganda naman, Kuya Bono, yung bubong niya ay Zen type. At sa loob magkaharap ang sala at isang kwarto niya. Pagpasok mo sa loob, wala kang makikitang pintuan sa kusina. Lahat ng pintuan ng 2 niyang kwarto parang letter X yung forma niya. Sala, tapos pag tumawid ka sa kabila, kusina. Yung 2 kwarto niya hindi magkatapat kundi letter X sila. At may banyo din, Kuya Bono. Sa tulong ng mga kapatid ko at ni Abel, Kuya Bono, natapos namin although hindi pa napalitadahan. Kaya lang, Kuya Bono, pagkatapos ng 1 taon, kailangan daw ma-renew yung ikama ng asawa ko pero hindi i-renew ng amo niya dahil bumalik na daw yung dati nilang katulong na Pilipina din, kaya bumalik siya sa agency niya. Ihahanap daw siya ng bagong amo, kaya lang sabi ko, total may naipundar ka naman na, umuwi ka na lang, sabi ko. At ang sagot niya, oo, sige. Total, nasubukan ko naman na ang mag-abroad. Noong time na yun, Kuya Bono, lumuwas kami ng anak ko si Andre sa Maynila.
Dahil may project noon si Abel na 3-story na building. At total ay tapos naman na yung bahay namin kaya iniwan ko kila mama si Faith at Ezekiel noon kaya sumama ako sa Maynila. Noong time na yun Kuya Bono ay sa Maynila nakatira yung kapatid kong babae. Kinuha sila ng asawa niya. Doon kasi namamasada ng jeep ang bayaw ko na asawa ng kapatid ko. Kaya kapag Sunday at wala kaming pasok sa construction, pumupunta kami sa kanila at doon ko natutunan ang magmaneho ng 4 wheels Kuya Bono kasi sumasama ako sa biyahe ng bayaw ko. Noong una sa kalye-kalye lang niya ako pinagmamaneho pero ng kalaunan pati na din sa EDSA. Biyaheng monumento at may kawayan Bulacan kasi siya Kuya Bono. Pagkalipas ng 1 buwan ay umuwi na si LV at sinundo namin ng anak ko sa airport. Nung una Kuya Bono ayaw magpakarga ng anak ko sa mama niya pero nung medyo matagal na ay nasanay na rin siya. Lunes pumasok pa ako sa construction at nagpaalam ako kay Abel at para makuha ko na din yung gamit ko sa site. Dahil sasabay na kami sa asawa ko na umuwi ng Cagayan. Maligaya ako noon Kuya Bono. Maligaya kami sapagkat buo na ulit kami ng aking pamilya. Magkakasama na ulit kami kaya lang pagdaan ng mga araw ay naramdaman namin ang hirap. Sumabay pa kasi noon Kuya Bono ang pandemya, dahilan para mabenta namin yung tricycle namin na hindi na nga nagagamit dahil nga pandemya, bawal ang mamasada. Kaya lang bumili din ako ng motor na XRM kahit papano may kapalit yung tricycle. Hirap kasi Kuya Bono pag walang service. Pandemya noon Kuya Bono pero nagtatrabaho pa rin ako pero patago dahil nga bawal ang maglabas-labas kaya pag tumanggap ako ng trabaho, dapat sa loob ng bahay lang. Kagaya ng pagpapalitada o paggawa ng mga upuan kahit papano, nakakaraos din naman kami. January 20, 2020, ipinanganak naman ang bunso naming si John Lexus Kuya Bono. Kaya lang pagkatapos ng pandemya, doon naman nagkasakit si mama. Tumaas ang blood sugar niya tapos sumabay pa ang high blood niya. At pati yung kidney niya kasi dati na siya noon nag-i-insulin Kuya Bono kaya natamaan daw ang kidney niya. Ayun nga Kuya Bono, kala namin noon ay patay na siya kasi nung sinugod nila sa ospital wala na daw siyang malay. Kaya lang sa awa ng Diyos nagising naman siya at sinabi ng doktor para sa kidney daw niya kailangan i-dialysis. Kaya yun Kuya Bono, naka-4 na taon din siyang nagtiyaga sa sakit at hirap. Kahit gabi noon, tinatakbo namin siya sa ospital kung saan-saan kami naghahagilap ng masasakyan. Buti na lang po laging pinapahiram ni Uncle Totok yung tricycle niya. Naisip ko noon Kuya Bono, sana hindi ko nalang binenta yung tricycle ko. Yung XRM namin Kuya Bono, binenta ko din ulit pero bumili ako ng Raider. May sobra pa yon kaya pinang-allowance na lang ulit namin yung natira Kuya Bono. Pero nung time na yun Kuya Bono, yung kapatid kong babae, nasa abroad na din noon. Nakapag-flight siya bago magpandemya kaya siya ang nagpapadala para sa pagpapadialysis ni Mama. At bumili siya ng lumang tricycle kahit papano may ginagamit kami pag nagdadialysis si Mama. Nung una sa Tugigaraw kaya lang transfer siya sa Kamalanyugan. Pagkatapos ng 2 taon Kuya Bono, umuwi na si Bibi galing abroad at siya na ang nag-alaga kay Mama. Siya lang kasi ang babae na kapatid ko at ng time na yun Kuya Bono, naghiwalay na sila ng asawa niya at pinili nilang manirahan dito sa probinsya kasama ang mga anak niya. Naiwan sa Maynila yung bayaw ko na nakabuntis pala ng iba. Kaya lang Kuya Bono, naubos din lahat ng ipon ni Bibi kaya nag-apply din ulit siya sa Dubai. Nung time na yun Kuya Bono, nag-apply din ang asawa ko papunta sa Saudi Kuya Bono. Ayoko nga siyang payagan noon kaya lang mapilit talaga siya.
Nung nasa accommodation siya, pinapauwi ko siya pero ayaw niya. Dahil sa bad trip ko ay nakipag-inuman ako, Kuya Bono. Kaso naubos pala yung diaper at gatas ni John Lexus kaya bumili ako kahit lasing na lasing ako. Kaya lang nung pauwi na ako, nakalimutan kong itiklop yung side stand kaya pagkurba ko sa crossing yun sumemplang ako. Buti may gising pa ng mga tao sa tapat na yon kaya sila ang tumulong sa akin at naghatid sa akin sa bahay. Kinabukasan, Kuya Bono, parang walang nangyari sa akin. Ni wala nga akong gasgas pero pagkalipas ng 2 araw, Kuya Bono, paggising ko sa umaga, nahihilo na ako. Hindi ko na maiangat yung ulo ko. Kaya tinawagan ko yung mga kapatid ko at sila ang nagdala sa akin sa ospital. Akala ko noon, Kuya Bono, katapusan ko na. Akala ko hindi ko na makikita ang bunso ko sa kanyang paglaki. Kasi pag inaangat ko yung ulo ko, nahihilo ako. Dinala ako sa far north sa Apayao at doon CT scan nila ako. At ang resulta ng CT scan, Kuya Bono, ay sobrang gumimbal sa akin. May nabuo daw na dugo sa utak ko. Noon, Kuya Bono, ay dinala ako kagad sa CVMC sa Tugigaraw kung saan ako na-confine ng 2 linggo. Sa awa ng Diyos, Kuya Bono, natanggal yung namuong dugo sa utak ko. Hindi ako inoperahan. Naiihi ko lang yung mga dugong namuo dahil may hinalo sila sa dextrose ko na pampatunaw ng namuong dugo. Laking pasalamat ko noon, Kuya Bono. Bagong buhay ulit para sa akin yon. Nasabi kong pangatlong buhay ko na ito. Sa part 1 ng kwento ko, nakalimutan kong banggitin na muntik na ring nanganib ang buhay ko dahil sa seaman na asawa ng nakarelasyon ko. Hinanting ako noon at nagpang-abot kami. Minalas ako dahil hindi ko nailaga ng suntok niya sa mukha ko. Tumama sa subsub ko at dumugo ito. Kapag kasi nasusugatan ako, Kuya Bono, ay napakatagal gumaling. Namana ko yata yung pagka-diabetic na mga ninuno ko. Nasaksak ko naman siya kaya lang daplis lang. Nakatakbo kasi. At muntik na akong namatay noon dahil maraming dugo ang nawala sa akin. 12 bags na plasma ang sinalin sa akin kaya pala hirap gumaling ang sugat ko dahil kulang sa lapot ang dugo ko. At yun ang pangalawang buhay ko, Kuya Bono. At ngayon kayo nasasabi kong ang taban kong buhay ay pangatlo na. Noong makalabas kami ng ospital, Kuya Bono, umuwi si LV dahil pinayagan daw siya ng recruiter niya na umuwi muna habang inaantay yung ikama niya. Walang-wala kami noon, Kuya Bono, buti na lang member kami ng asawa ko ng Card Incorporated. Kahit paano ay may natatanggap kami pero ang haba ng proseso. Pagkalipas ng mga araw, Kuya Bono, nakapag-flight na si LV papuntang Saudi at ako na naman ulit ang bahala sa mga bata. Paglipas ng ilang buwan, nakapag-flight na din ang kapatid kong si Bibi papuntang Dubai naman pero ilang buwan pa lang, Kuya Bono, bumigay na si Mama. Naitakbo naman namin siya sa far north Apayao at ilang araw pa naman siya doon kaya lang hanggang doon na lang talaga siya. Mahirap, Kuya Bono, pag naulila ka sa ina. Yung time na papasok ka sa trabaho, siya ang mag-aalaga ng mga anak mo. Yung walang-wala ka tapos nandyan siya, nagbibigay agad ng pera. Anak, ibili mo ang mga anak mo ng kailangan nila. Yung magsasabing, ako nang bahala sa mga bata at magtrabaho ka lang muna. Yung, kuha ka muna ng bigas dyan kung wala kayong isasaing. Ang hirap, Kuya Bono. Ang hirap mawalan ng ina.
Hindi nakauwi sina LV at BB noon Kuya Bono dahil wala pa silang 1 taon sa mga amo nila. Naiyak na lang ako noon Kuya Bono sa pag-iisip na ngayon pang may sarili na kaming sasakyan, hindi na sana kami manghihiram ng sasakyan kapag kailangan ipadialysis si mama, pero nawala naman siya. Nakapagpagawa na kasi ulit ako noon ng tricycle Kuya Bono. Nakabili din ng mga gamit sa pagsasaka, hand tractor, water pump, grass cutter, pati welding machine at gamit sa pang-construction. Yung pera ni mama sa card, binili din namin ng tricycle na nakapangalan sa aming 4 na magkakapatid. Kahit papano ay may naipundar na alaala sa aming ina. Duman pa ang ilang buwan, akala ko noon Kuya Bono ay tapos na ang kalungkutan sa buhay ko. Kaya lang ay na-stroke naman si Papa. Isunugod namin siya sa ospital sa amin pero hindi nila kinaya kaya inilipat namin sa CVMC sa Tugigaraw. Ilang araw din kaming salitan ng 2 ko pang kapatid noon sa pagbabantay kay Papa. Noong unang araw ni Papa sa CVMC, malakas pa siya. Nakakaupo pa nga at nakakain pang mag-isa pero nung ako na ang nagbantay, nagulat ako kasi bakit ganun. Sa ilong niya na pinapasok yung pagkain, bakit lumala ang karamdaman niya imbes na gumaling sana? Ba't ganun? Labis ang pagtataka ko noon. Noong tapos na ang araw ng pagbabantay ko sa kanya at papalit naman yung kapatid kong isa, nagpaalam ako kay Papa. Papa, uwi muna ako ha kasi walang mag-aalaga sa mga apo mo doon. Nakita kong umago sa mga luha ni Papa. Noong mga sandaling yun ay nakapikit na lang siya. Hirap na siyang imulat ang mga mata niya. Noong time na yun Kuya Bono, pinapauwi ko na si LV dahil nahihirapan na din akong mag-alaga sa mga bata. May trabaho pa ako tapos ako pa magluluto at magliligpit sa bahay. Total, matatapos naman ang kontrata mo. Magpaalam ka sa amo mo. Sabi ko pero ang sabi niya, hindi ko pa natatapos yung bahay namin. Noon kasi Kuya Bono ay nagpagawa siya ng bahay ng tatay niya sa lugar nila na mas malaki kesa dito sa bahay namin. Sabi niya para daw may matuluyan yung mga kapatid niya kapag nagbakasyon sila. Parang family house nila. Natural Kuya Bono, nag-react ako. Hindi pa nga nakumpleto yung bahay namin dito. Nagpagawa na siya ng family house daw nila. Buti kong tutulong naman yung ibang kapatid niya sa family house daw nila. Kaya yun Kuya Bono, kinulit kong umuwi na lang siya at siya munang mag-alaga sa mga bata at ako naman ay magtatrabaho. Alam mo ba kung anong sagot niya Kuya Bono? Kung hindi ka makapaghintay, mag-asawa ka na lang ng iba. Nainis ako Kuya Bono at ako naman si Gago. Tinutuo ko ang sinabi niya. Noon ay nagparamdam si Jonah. Inamin niya sa akin na noong dalaga at binata pa raw kami ay matagal daw siyang may gusto sa akin. Kaya lang masyado daw akong suplado at si Shane daw ang girlfriend ko noon. Ganon kasi ako nung binata ko Kuya Bono. Suplado talaga ako kasi noon pero hindi naman sa pagmamayabang ay baby face kasi talaga ako noon kahit sa aming 3 magkakapatid akong panganay pero ako ang may pinakabatang mukha sa amin. Kahit tingnan nyo sa picture na pinadala ko. Joke lang. Si John na Kuya Bono ay kilala ko na noon pa. Siya ang taga-organ sa kapilya sa Abulog chapter nila. At yun nga siya naman ang lumapit sa akin. Kaya pinatulan ko na. Lahat ng lakad namin ng Kuya Bono, siya ang gumagastos. Kapag kumain kami sa labas, siya ang nagbabayad. Minsan tinanong ko siya, ba't mo ginagawa to? At yun inamin niya na noon pa man ay may gusto na raw siya sa akin. Kaya lang napakasuplado ko raw. Ginagawa ko to dahil mahal kita. At kapag nagmahal, lahat ginagawa, di ba? Sabi niya. Magaling din siya sa kama Kuya Bono. Sabi pa niya, kahit ganito lang yung status natin, at least natikman ko din yung matagal ko nang inaasam-asam noon. May binigay siya Kuya Bono ng mga damit ko.
Pagkatapos ulit ng 2 araw Kuya Bono, bumalik ako sa CVMC kasama ko yung pamangkin ko at si John Lexus yung bunso ko. Nag-tricycle kami. Ang lakas pa ng ulan noon kaya nagtataka ako kung bakit ang liwanag ng paningin ko sa daan samantalang sabi ng pamangkin ko, "Tito, madilim ang kalsada. Ba't ang bilis mo magpatakbo?" Sabi niya pero ang liwanag talaga ng paningin ko. Kaya lang ay kinalabutan ako paglampas namin ng tulay sa Alcala sa malapit sa Baybayog. Lahat ng madaanan namin ang tingin ko parang sementeryo at puro kandila ang mga ilaw nila. Kaya sumisigaw-sigaw ako na kumakanta-kanta. Sinasabayan nga ako at tinatawanan ng pamangkin ko. Hindi niya alam na ang totoo ay kinikilabutan ako. Pagdating namin sa CVMC, dumiretso kami sa tabing daan para magkape bago pumasok sa loob ng ospital. At doon lumabas na din yung kapatid ko pero ilang minuto lang may tumawag sa amin, yung karoom namin. Sabi niya ay pumasok na kami sa loob kaso yung gagong guard, hindi pa kami kagad pinapasok kahit na yung nurse lang nagsabi na pumasok na kami. Sa inis ko sa gwardiya Kuya Bono ay sinuntok ko siya sa tiyan kaya nakawala siya sa pagkakaharang. Ang sabi ko, mag-usap tayo mamaya. Kung gusto mo magreklamo, sasagutin ko. Yung isang guard tinangka pa kaming pigilan pero yung nurse na mismo ang sumalubong sa amin sa pintuan. Pagdating namin sa kwarto, naiyak na lang ako dahil hindi ko man lang naabutan si Papa. Bago na ospital si Papa Kuya Bono, maraming bagay o marami siyang ginawa na parang pamamaalam na siguro niya. Pumunta siya sa Baggao sa kapatid niya. Marami siyang pinasyalan. Lahat na siguro ng mga kamag-anak namin napuntahan niya bago siya na-stroke. At ang part ng yun ng buhay namin Kuya Bono ay puro kalungkutan na naman. Nag-aaway na kami ni LV that time Kuya Bono. Ikaw ba naman porket ikaw ang may trabaho, ikaw na lang lagi nasusunod. Kaya nagpatuloy ang tagong relasyon namin ni Jonah. Parang naging diversion ko yon sa napakalungkot na buhay ko. Hanggang sa sumapit ang last night ni Papa Kuya Bono, before that sinundo ko si Jonah sa Abulug. Isinakay ko yung mga speaker, mga gitara at yung organ niya. Dala-dala namin papunta sa Alaysa Hotel at doon kami nagpalipas ng gabi. Actually Kuya Bono, sa Rose Ann Hotel sana kami kaya lang nakita namin si Ma'am Rodina doon kaya't umatras kami. Last night ng burol ni Papa Kuya Bono, si Jonah ang tumugtog dahil nag-service ang pastor namin noon. Kaya lang pagkatapos ng service ay kinausap ko ni Jonah. Sinabi niyang itigil muna namin ang aming relasyon dahil sa anumang oras daw ay darating na rin yung asawa niyang seaman din. Matagal na sila Kuya Bono pero hindi sila nagkakaanak. Isa lang daw kasi ang itlog ng asawa niya. Biniro ko pa nga siya noon nang sabi ko, edi kung gusto mo ipahiram ko muna tong isang itlog ko sa'yo para kahit saan ka pumunta dala-dala mo itlog ko. Ang sagot naman ni Gaga, kung pwede lang sana eh. Actually Kuya Bono, nalungkot din ako nung maghiwalay kami ni Jonah. Dahil sa kalungkutan ko sa pagkawala ng papa ko, siya ang nagpapalakas ng loob ko noon. Tapos ganoon pa ang status namin ni LV. Pero naisip ko hindi ko dapat ginawain Kuya Bono kaya nagpa siya akong umawin sa kanya nung narindi na ako na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi pa raw tapos ang bahay nila. At kung hindi ka makapaghintay, mag-asawa ka na lang ng iba. Biruin mo Kuya Bono, mas importante pa talaga sa kanya yung bahay nila kaysa sa amin ng mga anak niya.
Lagi na kaming kinakapos nung time na yon dahil di na ako nakakapagtrabaho at buti sana kung kompleto yung binibigay niyang allowance ng mga anak niya. Binabawasan naman niya para daw panggastos sa bahay niya pinapagawa niya. Kaya lang ako na lang ang nagpakumbaba. Humingi ako ng tawad sa kanya at inamin ko ang pagkakasala ko na akala ko'y naiintindihan niya. At pinagsisihan ko din naman na yung pagkakamaling nagawa ko at nangako pa ako na hindi na mauulit pa. At desidido na ako magbagong buhay talaga. Kaso lang ay mas nilublob pa niya ako sa putikan. Pero ngayon ay away-bati naman kami, minsan nagkakasundo. Kaya lang may sumusulsul sa kanya. Kaya ayun, away na naman, black na naman. Iniisip niya lagi na nagkikita pa kami ni Jonah. Ewan ko kung hanggang kailan ang pagdududa niya sa akin. Ewan ko rin kung bakit nadadaan talaga siya sa sulsul ng iba. Dapat okay na kami kaya lang kapag may nanulsul sa kanya, nagdududa na naman siya. Andiyan na naman yung mga tanong na, saan ka nagpunta? Sinong kasama mo? Yun ang linyahan niya lagi, Kuya Bono. Tapos binablock niya ako. Pero sa mga bata naman siya nagtatanong kung nasaan ako at kung anong ginagawa ko. Uuwi daw siya ngayong December, Kuya Bono, kaya lang ay may balak pa siyang bumalik. Kaya lang sa isip-isip ko ay sana huwag na siyang bumalik. Total, sabi niya ay may naipon naman na raw siya na pwedeng ipampuhunan sa negosyo. Kahit maliit na negosyo lang sana, Kuya Bono. Pero hindi ko alam kung anong pasya niya. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, gusto ko nang maayos ang pamilya ko. Gusto ko lang naman kasi, Kuya Bono, na yung sama-sama kaming lahat ng mga bata, lalo na't malapit na kaming magkaapo. O Kuya Bono, nakipagtana ng anak naming si Faith sa edad lang niyang 15. Katatapos lang niya halos ng elementarya. Noong una bigla siyang nawala, halos 1 linggo na wala siya, kung saan-saan namin pinaghahanap. Pinablatter pa namin sa pulis pero walang nangyari. Kusa lang din siyang umuwi. Tinanong ko kung saan siya galing, bakit hindi siya nagpaalam. Ang sabi niya ay pumunta raw siya sa Pangasinan kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinagsabihan nga namin na kung aalis siya, magpaalam siya para alam namin kung saan siya nagpupunta at para hindi kami nag-aalala. Isa pa itong ina niya kasi kinukonsinti niya. Binilhan niya ng cellphone para daw makatawag kapag hindi siya nakakauwi at alam namin kung saan siya susunduin, pero yung cellphone na yun pala ang magdadala sa kanya sa napakaagang pag-aasawa. Minsan isang araw, Kuya Bono, umuwi ako galing ng trabaho. May nadatnan akong lalaki sa bahay. Akala ko rider ng Shopee pero sinalubong ako ni Faith at nagsabi, "Pa, si CJ." Yan ba ang dahilan kung bakit lagi kang wala? Tawagin mo nga, kausapin ko. Tinanong ko kung ilang taon na siya, kung anong pangalan niya at taga saan siya. Sabi ko pa, magtapos muna kayo ng pag-aaral. Mga bata pa kayo para din sa kinabukasan nyo. Paray opo lang ang sagot nila. Pero duman pa mga araw, Kuya Bono, lagi siyang pumupunta dito hanggang sa dito na rin siya sa bahay natutulog. At hindi na rin pumapasok sa eskwela kaya nagalit na ako. Kinausap ko ulit sila. Anong plano nyo? Kasi kung gusto nyo na mag-asawa, bahal na kayo maghanap buhay para sa sarili nyo. Ikaw, Faith, nag-iisa kang babae na anak namin kaya gusto namin may marating ka sana sa buhay mo. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ng mama nyo. Nagsasakripisyo siya para sa kinabukasan nyo tapos mauuwi lang sa ganyan. Ang sagot naman ni Faith, sa totoo lang, Papa, gusto namin nila Ading na sama-sama tayo ni na Mama. Gusto namin na hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Kasi mula po nung maliliit kami,
Hindi na kami naalagaan ni Mama. Puro na lang siya abroad. Gusto namin umuwi si Mama. Ba't pa kasi siya abroad ng abroad may maayos ka naman ng trabaho, Papa? Ano ba bang hinahanap niya? Noong time na yun kasi Kuya Bono ay malakas na ang kitaan ko sa pagbabay and sell. Sa pagbabay and sell ng motor. At may sarili na akong tanggap na kontrata noon at kapag linggo, pagkatapos magsimba ay namamasada pa ako. Ang sabi ko na lang doon sa kanila, sige, kung gusto niyo na magsama, tatayo na kayo sa sarili niyo mga paa at hindi na namin kayo responsibilidad. Ang magagawa na lang namin ay gabayan kayo at pautangin ng pera kung wala kayo. Sabi ko pa pero tumawa ako sabay sabing, hindi, joke lang yun ha. Pero hindi ngumiti si Faith. Sa halip ang sagot ng buwisit oo Papa, dahil kapag pinilit nyo kami maghiwalay, magpapakamatay ako. Ako naman ang nawalan ng ngiti noon dahil natakot ako sa banta ng anak ko. Wala na akong nagawa Kuya Bono, total, napagsabihan ko na sila. Tinawagan ko si LV at heto na sinusumbatan na ako. Bakit ko raw hinayaan na mag-asawa na sila? Ang sagot ko, so ako sinisisi mo. Ikaw dapat nagsisihin dahil ikaw ang ina. Ikaw ang dapat nag-aasikaso sa kanila. Kung hindi dahil sa pagka-ambisyosa mo, hindi sana ganyan ang anak mo. Nagabayan mo sana yan sa pagdadalaga niya. Hindi sana yan naghanap ng pagmamahal sa ibang tao. Kumakain naman tayo ng 3 beses sa araw Ano pang hinahanap mo? Gustong-gusto mong nagpapakabayani sa mga kapatid mo. Gusto mong makita nila na kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan ng tatay nyo kahit na pwede naman sana siyang tumira sa atin. Isipin mo may mga anak ka din dahil yan din naman ang lagi nilang dinadahilan kapag nanghingi ka ng tulong sa kanila noon para sa tatay mo. Sinasabi nilang may sarili silang pamilya. Sa totoo lang Kuya Bono, hindi naman ako madamot Natuto lang ako magdamot nung magpatulong kami sa mga kapatid ni LV nung magkasakit yung biyanan ko. Yung isa niyang kapatid nakulong. Si LV ang nagpiyansa para makalabas. At yung isa naman binigyan namin ng pantubo sa bukid na sinanla niya nung nakulong din pero ipinansugal lang pala. Akala namin noon natubos na pero hindi pala. Kung asawa ka niya, hindi ka pa magagalit. Tapos pag ikaw ang nanghingi sa kanila ng tulong, ang isasagot nila, may pamilya daw sila. Si LC Kuya Bono na kapatid ni LV, yung nakwento ko sa part 1 ko, siya ang may naitutulong sa gastusin sa pagpapagawa ng family house nila. Kahit konti-konti lang, at least meron, di ba? Si LC Kuya Bono ay nakapagtapos na din bilang guro. Nakapasa na rin ng board exam pero hindi pa raw siya handang magturo kaya sa Robinson Tugic raw muna siya nagtatrabaho. Nagpatuloy din siya ng pag-aaral dahil pinag-aaral niya yung asawa niya. Si Abel Kuya Bono yung barkada ko na naturo sa akin ng gawaing construction. Maaga siyang nawala. Sumunod lang siya kina Papa. Dumating kasi yung girlfriend niya galing ng Israel noon Kuya Bono at doon sa Panay Santa Marcela na siya tumira, lugar ng girlfriend niya, at nagbukid na din sila noon kaya lang napala niya yung paa niya pero di pa gaano gumaling noon ay lumusong na ulit sa bukid kaya nakaapak daw siya ng ihi ng daga. Yun ang kinamatay niya. Nalungkot din ako noon Kuya Bono lalo na yung mga kapatid ko dahil itinurang na namin siyang kapatid. Mula kasi nung naulila siya sa ina, napabayaan na siya. Kaya kung saan-saan na siya pumupunta. Sa bahay siya noon madalas. Pero malaki ang pagpapasalamat ko kay Abel dahil natuto akong magkarpentero. At nagagamit ko ang natutunan ko sa kanya sa paghahanap buhay ko. Si Faith Kuya Bono, dito na ulit sila nakatira sa bahay. Umalis kasi sila noon matapos ko silang pagsabihan. Pero sabi daw ng mama nila, dito na raw sila titira sa bahay para
para may maghatid sa kapatid nilang si Lexus sa school nila kapag nasa trabaho ako. Si LV, Kuya Bono, uuwi daw ngayong Pasko. Yun daw ang promise niya sa mga bata. Mas gusto kong huwag na lang siyang bumalik sa abroad para may mag-asikaso sa amin at para makita niya at mabantayan niya ang kilos ko para hindi na siya lagi nagdududa sa akin, Kuya Bono. Actually, kahit naman nandito siya kung gusto kong gumawa ulit, di ba? Pero pinagsisihan ko na yon at hindi ko na ulit yun gagawin kasi ang kasalanan ng magulang, mga anak ang nagbabayad. At kung hindi man problema, sakit ang kumakapit sa kanila. Kaya ayoko na talagang gawin yon at umaasa ako na magkakaayos din kami ng asawa ko pagdating niya. Kulang lang siguro sa lambing, di ba Kuya Bono? Hanggang dito na lang Kuya Bono, salamat sa pagbabasa sa part 2 ko. May picture nga pala akong pinadala Kuya Bono at salamat na din sa mga kahugot na nagtiyaga sa aking kwento kahit na maggulo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Eric. Kaugot na Eric, again maraming salamat for the second time sa part 2 ng iyong kwento. Thank you very much. Kaya lang meron akong konting takot sapagkat napakarami nating mga kahugot na OFW, mga domestic helper. And I believe na marami sa kanila ang nagtaas kilay sa mga salita mo at sa kwento mo mismo. Kaya lang, ang sobra kong hinahangaan ay yung mga OFW na iniwan, pinabayaan ng asawa, at sila ngayon yung kumakayod para sa kanilang anak. Samantalang ikaw nandiyan ka naman, kaya lang, hindi rin masaya. Hindi ba yung misis mo sa'yo sapagkat playboy ka rin eh. Dati, hopefully ay hindi na. Nag-promise ka na kamo, di ba, na magbabagong buhay ka na. Kaya lang, ang mga babae kasi fragile yan eh. Once na sinaktan mo yan, magkaduda na yan sa'yo, may lamat na. Pero hopefully, yung hangarin mong mabalik sa dati o maayos ulit yung relasyon nyo ng iyong misis ay sana matupad at magkatotoo. At wish ko na sana ay mangyari yan. Hindi maganda sa pandinig namin yung pagkakasabi na ambisyosa siya, kaya siya abroad ng abroad. Kasi may hangarin yan, hindi naman siguro lang para sa sarili niya yan, kundi para sa mga anak niyo din. At saka hindi rin siguro masama kung siya ay maghangad ng para sa tatay niya. Kasi baka nakita niya kung kaano ka nasaktan nung nawala yung magulang mo. At habang nandyan yung papa niya, ay gusto niyang ibigay ang lahat ba sa papa niya habang nandyan pa siya. Hindi yun masama at sana yun ay huwag mong pagsilosan. At tuloy naiisip ko kung minsan nagkakaluwag-luwag din yung tornilyo ng utak ko at naisip ko na baka siguro siya nagpapatayo ng bahay na mas malaki dyan sa bahay niyo ay para may matirhan siya kung sakaling kayo ay maghiwalay. Huwag naman sana, Anyway, hindi ko talaga masyadong naiintindihan yung estado ninyong dalawa. Siguro meron kayong alam na hindi namin alam kahit na share mo na yung kwento ninyo sa amin. Malamang marami kayong misunderstanding pa. May mga fear kayo, may mga iniisip kayo na hindi namin alam. At siguro kailangan nyo lang talaga mag-usap. Ipagpatuloy mo yung balak mo na sana maging okay kayo. Pag uwi niya, mag-usap kayong mabuti. Okay? Good luck and we wish talaga na maging okay pa kayo. Okay? Again, Eric, maraming salamat. Huwag ka sana magtampo sa amin kung hindi ka namin masyadong kinampihan. Marami talagang bagay ang medyo pumalya pero uso na ngayon dito sa ating programa na kahit na magmukha kang kontrabida sa sarili mong kwento ay okay lang sapagkat mas okay yung nagpakatotoo ka. And I salute you for that, kahugot na Eric. Magbago ka na ng tuluyan and maraming salamat.
At ilan sa ating mga shoutout mula sa nagdaang kwento dito sa SIT Somewhere in Time. Nanguna si Queen Jessie. At shoutout din kay Ann kahit hindi nagpapa-shoutout. Si Jerwin Quaresma din. Merry Christmas Kuya Bono. Salamat sa bagong upload. Sabi naman ni Ann. Ni? Attendance check, sabi ni Bricks. Mark J.R. Suliman, nagyaman Kuya Bono, God bless you, Huawei. Shout out po sa Kabanting family dito sa Baggao, Cagayan. Boss Aim, shout out to you. Maraming salamat, lagi kang present. Edna Lizen Fuego, hello Kuya Bono, Merry Christmas po. Always listening here in Hong Kong, meron ulit papakinggan. God bless you Kuya Bono, and pa-shout out si Gladys May. Gladys Mays na lagi din nakikinig sa'yo, sana all mag-for good na. Okay, at mula naman kay Merlin Macalope, salamat sa upload Kuya Bono. Shoutout po sa Macalope family, God bless po. Rain Mikari of Hong Kong, Kuya Bono pa-shoutout from Maligi, Isabela. And pa-shoutout, sabi naman ni Margie Tumbali. Sana ganun na lang mga kahugot, rekta shoutout na. Huwag na kayo magpasalamat sa bagong upload kasi sayang lang yung effort nyo sa pag-type. Alam ko naman na thankful kayo kapag may upload tayo. So, diretsa na tayo kaagad dito sa mga mensahe natin kung shoutout na kaagad, okay? Lani Ligutan Bakay from Peña Blanca, Cagayan Valley, listening here in Hong Kong. Hindi pala comment pero present sa lahat ng kwentong na-upload. Wow, salamat Lani. And Levin Flores, always listening from Hong Kong. Pabati po kay lakay ko, J.R. Hernandez, na nasa Japan. Lagi kami nakikinig sa mga kwento nyo. Paunahan pa po kami kung may bago kayong upload. Keep safe and God bless po. Salamat. Mula ito kay Levin Flores. Daiselin Bedanya of Doha, Qatar, pa shoutout Kuya Bono. Pabati na rin next story mo. Birthday ko po kasi December 23. Ngayon ay 20 pa lang yata. So advance happy birthday to you, Daiselin Bedanya. Merry Christmas to you and advance happy New Year. Merry Christmas din kay Vivian Kern ng Germany. Shoutout to you. Salamat sa pag-upload Kuya Bono. May papakinggan na naman ako dito sa Qatar. Mula naman kay Marivic Gonzaga. Julie May, listening here in Hong Kong. Shout out to you. Shout out Kuya Bono, listening here in Japan while snowing. Angela Floresca po ng Cagayan. Wow, sana all. Maricel Vicera, shout out to you. Pa-shoutout po sa mga lesbian listeners, Julian, Vilma, Adelpha, Ruby, Jaysa, mula kay DVJL. And Kuya Bono, ingat palagi. Sana bigyan ka pa rin Lord ng lakas ng pangangatawan sa araw-araw. Nang sa ganon ay may araw-araw pa kaming libangan pakinggan sa mga binabasa mong sulat mula sa mga kahugot. Mula kay Joan Lopez, maraming salamat. Gemeline Pinion, pa-shoutout po Pinion family in Bacolod, Alcala, Cagayan. Burquillo, Ibulo, Baggao, Cagayan. Mula kay Gemeline Pinion. And mula naman kay Mile Reyes, abangan from Singapore. Kaway, mga andito sa Singapore na addict din. Bawal pariha ba? Joke lang. Yem 8227, ang ganda ng story ni Ate Zen, listening here in Hong Kong. And Eileen Kabakungan, happy listening here in France. Advance Merry Christmas Kuya Bono. Same to you Eileen. Domingo Manuel ng Nueva Vizcaya, shoutout sa mga listeners sa mga story na binabasa nyo. Mula kay Domingo Manuel, si Krish naman. Merry Christmas po, listening here while cleaning from Amman, Jordan. Pa-shoutout po, thanks sa pag-upload. Bagong story Kuya Bon, listening here in Dubai. Princess Angel. Listening from Nueva Vizcaya, sa listener sabi naman ni Jane na ay, ang hirap. Pakitype po rin pangalan mga kahugot bago ang inyong mga kwan. Shoutout. Marivic Gonzaga, grabe na iyak ako. Salut sa iyo, Zanny. Listening here in Hong Kong, mula naman kay Rosie Severo. Kaano-ano kaya ni Sender ang Kapinpin Brothers? Yan ay hindi ko natanong. And Maria Teresa Rosario, Merry Christmas Kuya Bono at salamat po sa bagong kwento. Merry Christmas also to you, Maria Teresa Rosario. Brenda Ariola ng Hong Kong, pasigaw po mga pinsan ko na siguradong nakikinig ngayon. Dali Peralta, Daisy Pagawan, Macrina Pasyon, mula kay Brenda Ariola.
Listening here in Hong Kong, Kuya Bono mula naman kay Princess Elona Jane Abalos. Listening here in Hong Kong, sabi din ni Divina Bala 6663. Phrase Q Bonilla, shout out to you. Merry Christmas, Idol Bono. Always listening here in Puerto Princesa City, Palawan. Mula man kay Jovi Javien, shout out to you. Maligayang Pasko. Novi Tuginay, shout out to you. Desiline Almazan. Hi Kuya Bono, listening here in Riyadh. Shout out to you. Nile Revemalana, thank you so much. Mahirap talaga. Next time, pakita po ng pangalan and then yung shoutout, ha? So hanggang sa muli mga kahugot, sa'yo, kahugot na Eric, maraming salamat for sharing your story. And we wish you luck. Merry Christmas to you. Sa lahat ng kahugot nating muling umuntabay, stay healthy, stay safe, and God bless us all.